Wakas nga mga mare, may papakita ko na nga sa inyo etong kubo nga natin dito. Sakto nga lang to sa isang pamilya mga mare at eto nga sabi ko nga sa inyo, etong si Gael maaga pa lang talaga nagyayaya na nga ito. Pero kung makikita mo nga ay talagang tuwang-tuwa nga siya nang makalabas nga siya mga mare. Basta nasa labas yan, may paganyan-ganyan pa nga yung nalalaman at tuwang-tuwa na naman nga. Siguro dahil naiinip nga rin sa loob at pare-pares nga lang din ang kanyang nakikita. At eto nga napakaganda ng kubo mga mare at ayan medyo puzzle-puzzle pa nga iyan. Yung binili pala natin may isang lababo. Nagawan ko nga rin yan mga mare na parang mini tindahan. Parang magmukha nga siyang tindahan mga mare at eto't inilagay na nga rin nila dito pero pagkatapos daw niyan itataas pa nga daw yan. Sabi nga ni kuya mga 3 araw nga daw bagong matapos ito mga mare kaya ayan binuhat na nga rin nila. Sa katunayan nga niyan ay talagang na-excite nga rin ako mga mare gumising nga dito. Iba rin kasi ang vibes kapag napapalibutan ka nga ng mga berdeng gulay. Sa papadali na nga rin yung trabaho ko pagising ko pa lang trabaho na nga yun agad mga mare at hindi ko na kailangan pumunta pa nga dito o hindi ko na kailangan gisingin si Gael, ganyan. Naawa rin kasi kami mga mare kapag nakikita nga namin siya na nagising nga kami ay talaga namang gusto na nga rin sumama. Tapos sa gabi naman nga ay hinahanap nga rin kami at hindi nga natutulog hanggat wala kami. Matagal na rin naman nga nakaplano na bubukod nga tayo mga mare pero ayun nga dapat nga yung office nga natin ay yun ang bahay natin kaya lang naging parang mini warehouse. Pero okay lang naman nga yun mga mare kasi kapag nga bumaha naman dito mataas naman nga ito dahil meron nga yung itataas. Hindi naman dito binabaha na hanggang bewang katulad nga dun sa kabila mga mare hanggang tuhod nga lang. Sabi ko nga kay tatay magdidinengding nga kami kaya nagpakuha na nga rin ako dito ng talong at magpapaksiw rin pala tayo ng tilapia. Lahat nga ng panahog nga natin ay dito ko lang talaga kinuha sa bakuran natin. Ayun mga mare nagpiprito na rin pala kami dito. Sarap kasi ang dinengding kapag nga meron kang prito o kaya naman nga inihaw sa ibabaw noon mas malasa nga. Kumuha tayo ng kabay, sitaw, talong, kamatis at kung ano-ano pang gulay na makikita lang naman dito sa ating bakuran. At eto na nga pala lahat nga ng nakuha natin pagkatapos nun nasikaso ko na nga rin himayin mga mare etong gulay. Para nga sa ganun mas mapabilis nga ako mga mare magluto kasi anong oras na nga rin yan eto't magpapakulo na nga rin akong kamatis at sibuyas. Nakakatuwa talaga yung pagbabago nga ng mukha nga ni Jeffrey kasi paano ba naman binigyan nga nila yan ng sabon tas ginagamit nga nila hanggang ngayon. Napapansin talaga namin nagbago yung mukha niya talagang pumupusyaw na. Sabi nga namin araw-araw siyang maligo at buong katawan niya nga gamitin kasi naiwan ng mga mare yung leeg dahil napakaputi na nga ng mukha niya. Tuwa kasi ako mga mare kahit na nasa bukid sila ay talagang effective nga sa kanya yung sabon. Sabi ko wag na nga lang din mag-init or magtalokbo nga palagi para nga sa ganun ay hindi nga siya masiraan ng mukha. Gumagamit naman nga siya ng sunscreen at eto na pala yung niluto ko mga mare. Nahuli na nga rin kami kumain kaya ayan sabay na nga kami ni Ran. Nasa alas 4 na nga nito mga mare kaya ayan gustong-gusto nga ni Ran yung niluto ko kasi matagal na nga rin ako hindi nakakapagdinengding. Siguro nga kapag andito na tayo ay palagi yun ang ulam natin mga mare. So rin kasi na yung masanay si Gael sa ganitong paligid tapos mga mare sa ganitong pamumuhay. Yung simple lang pero kahit papaano nakakaraos na sa araw-araw. At eto nga ang mare nyo hindi naman nga halatang excited. Umakit pa nga ako sa pinakataas niyan para may pakita ko sa inyo. Lord salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun bukas na lang ulit?